And yan, good morning sa ating lahat. Sige pa tayo tumayo para sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. No? I know each one of us no, medyo tired sa lahat ng ginawa natin for all throughout this week. Sabihin natin sa ating mga katabi, Salamat Panginoon! Salamat, Panginoon! Ulitin mo, sabihin mo sa patuloy mo, Hallelujah! Salamat Panginoon! Salamat, Panginoon! So sige tayo papuri sa ating Panginoon! Wandering into the night, wanting a place to hide. His spirit so inspirable, And I tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, a vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. Oh, he picked me up, he turned me around, he placed my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Let's go! I can't deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning, Amen! like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness. You just keep it moving. Now you welcome me Amen! from now till I walk the streets of gold. I'll see how you save my soul. This wayward son has found his way back home. Oh, he picked me up, he turned me around, he placed my feet on a solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Boy, as we sing this, let's declare, hell lost another one. We declare this. Amen! Hell lost another one. I am free. I am free. Yes, Lord! I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Sa tabi mo. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. I am free. Hell lost another one. I am free. I am free. Come on, with the ladies. Pick me up. You turn me around. You place my feet on a solid ground. I thank the Master. I thank the Savior, because he healed my heart. He changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Hey, 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 whoa! Come this again. I thank God. Oh, let's hit out a shout of praise sa ating Panginoon. Yes, Come on, Lord! we will sing one way.
only one I turn to you when you were always there. Amen. Awful times is you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am onto you. Now we sing. What way, Jesus? You're the only one that I could live for. What way, Jesus? You're the only one that I could live for. You were always, always there, every hour and every day. The grace abounds so deeply within me. Amen. Now we declare this. You will never, ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, it's no way. What way, Jesus? You're the only one that I could live for. What way, Jesus? You're the only one that I could live for. What way, Jesus? You're the only one that I could live for. What way, Jesus? You're the only one that I could live for. Amen. Now we sing. You are the way, the truth, and the life. Live by faith and not by sight. For you, yes, Jesus, live it all for you. Let's declare, hallelujah. You are the way, the truth, and the life. To live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Come on, let's celebrate. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. For the last time we declare, you are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Lumalip na pa siya to praise sa ating Panginoon. Palakpakan natin siya dahil siya lamang ang napupuri at dapat sa lahat ng ating pagsamba. Jesus. Hallelujah! Hallelujah. Now, Lord, we come to you with praise and thanksgiving, God. Maraming salamat for sustaining us sa bawat aspeto na aming buhay kay aming kailangan. Right now, Lord, we're calling on the name of the Holy Spirit that you will empower us. Right now, we are saying, we need you, God. We need you in our life. We can't do anything apart from you. Wala kaming magagawa kapag di ka namin kasama. Yes. Let's open our mouth. Let's say, Lord, we need you. Panalangin mo na kailangan mo ang ating Panginoon. Makipag-usap ka. Just open your mouth. Just open your mouth. Yes. Come on, let's sing. All it takes is one moment and just one touch from you.
distractions. I came for you. Yes, Lord. I came for you. I need you more than ever. I need you more than ever. Amen. Nothing else satisfies. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I came for you, Jesus. I came for you. I came for you. I came for you. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this. Yes, Lord, you are welcome. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit. Yes, Lord. Now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper. I came for you. I came for you, Jesus. I came for you. I came for you. Holy Spirit,
Fill us, Lord. Fill us, Lord. We receive it. We receive it, Lord. All your promises, all your healing. We receive it, Lord. We receive it, Lord. Thank you, Holy Spirit. Feel your presence. Feel your fire. Feel your love. Come on, just lift up your praises. Just open your mouth. Speak in tongues. Speak in the language of the Holy Spirit. We need you, God. We declare your presence. You are being filled with the power of the Holy Spirit. Holy Yes, Lord. Spirit. Yes, Lord. Fill us, Holy Spirit. Salamat, Panginoon, sa umagang ito. Dahil napakabuti mo, may iyong iningatan upang pumunta dito sa inyong balang tahanan, upang purihin ka, sambahin ka. Right now, we come to you with a humble heart. Heart, one spirit, one mind, Lord. Yes. We praise your name. We praise you. Ikaw ang aming Panginoon at tanging ikaw lamang. Hallelujah. Wala nang iba. Yes, Jesus. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Yes, Jesus. For this is the start of the week, another week na naman, Panginoon. Opo. But we know that you are the Holy Spirit to Amen. empower us. Amen. Lord, we won't be distracted sa anumang ginagawa ng kaaway sa aming mga buhay. For we will make room, Lord, sa bawat presence, sa iyong word, sa iyong love. Dahil alam namin, ito ang priority namin sa aming buhay. Right now, Lord, continue to open our hearts, even our mind, para sa iyong word, na iyong pagtatamnan, na alam namin ito ay magiging puno, na magkakaroon ng fruits. Lord, the fruits of the Holy Spirit, we can share, Lord, sa bawat isa. Ito namin dinideclare, Panginoon. Maraming salamat dahil napakabuti mo. Maraming Yes, salamat. Lord. Ikaw lagi namin kasama. Thank you, Maraming Jesus. salamat. At alam namin Thank kayo you, nandyan Jesus. ka upang mahalin kami nang hindi nagsasawa. Ito ang aming pinapanalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Amen. Ayun. Hello po. Hello. Ayun po. Ayun, good morning po sa ating lahat and we are blessed po no. Ngayon ay June 1 na, so we are halfway through the month, through the year no. So pang 6 na ng 2025 and I hope everyone is blessed this year no. So before we start po sa ating offering, let's welcome po our VIP, Leia Bautista, pang-apat na Leia, invited by Mark, and Wilson Guerrero. Yeah. Welcome po sa Joy of Faith. So, ayun po, let's start po for our offering. Ang word ko po ngayon ay nasa Joshua 5, 11 to 12. So, matagal na siyang devotion pero parang tumatak siya sa akin. Hindi ko makita. Malaki. Hindi, malaki yun. Tingnan. So, sabi doon, the day after the Passover, the very day they ate some of the produce of the land and leavened bread and roasted again. The manna stopped the day after they ate this food from the land. There was no longer any manna for Israelites, but that year they ate the produce of the Canaan. So before that, no,
sa verse na to, ito na yung time kung saan nag-cross na yung Israelites from nag-cross na sila sa Jordan River, so nasa promised land na sila. So kung nakikita natin dito, yung unang point, meron ditong season of transition. So ngayon, nagta-transition na din yung weather natin, no, from tag-ulan, so nasa bagat season na tayo. Sabi sa Pag-asa, in the next 2 weeks daw, may tag-ulan na. So, so ayun, be ready na yung mga payong natin and kapote. So ito na nga yung sabi na nag-cross na yung Israelites from cross the Jordan and is now in the promised land. Tapos, kung makikita din natin dito, yung nag-stop na yung mana and nag-aano na sila, yung natatanggap nila, yung produce na ng promised land. So kung titignan natin yung mana, daily provision siya, no? So parang everyday lang nila, yung kukunin lang nila kung ano yung para dapat sa day na yon. So yung shift na yon from supernatural provision, kasi yung mana galing sa langit, to stewardship na ng natural resources or yung produce na ng land. So yung point natin dito, yung first point, una, God provision continues, but God provision continues though the method changes. So nagko-continue pa din yung provision ng Lord sa Israelites, pero yung method ng pagbibigay ng Panginoon ay nag-iiba na. So ganun din, no, sa life natin, minsan yung may part sa life natin na parang everyday na lang, na parang kasya lang siya for today. Kasya lang siya for this pay. Parang we live paycheck to paycheck, no? So parang yung sahod natin, sakto lang sa 15. Minsan, kapos pa. Minsan, member pa tayo ng PDP laban. Ano yan? Pecha di Peligro laban lang. so yun. Hindi yun, politics aside. So, ayun, parang sakto lang talaga. Parang minsan nangungutang pa tayo para makaabot sa para makaabot sa 15 o 30. So quick testimony lang po sa personally kung sa life ko as a province boy, probinsyano. Yung first job ko po sa Makati. So lang yun, mababa lang yung sahod ko doon, mga nasa 13 lang. Pero para sa akin malaki na yun kasi 13,000 tapos galing ako probinsya. Wow. Pero tapos yung mamamasahe pa ako din. Tapos minsan nakakasabay ko si Ate Blessa sa 180 pesos pa yon. Tapos times 2, 160. So, tapos ita-times mo siya. Hindi, pauwi yon. Grabe ka naman. Nagbabayad si ate. Tapos babawas, 160 bawas na agad yon. Then may dumating yung time na parang hindi na siya nagiging enough. Kasi habang tumatagal, tumataas yung yung spending mo. Tumataas yung spending mo, tumataas yung inflation. So yung 13,000 na yun ay hindi na siya kumakasya. So nagsabi ako, magre-resign na ako kasi hindi ko to deserve. Then tapos nag-apply ako sa job ko ngayon, current job ko ngayon, and yung sahod naman nila, yung offer sa akin ay dinoble naman. So yung doon po, nakita ko na gumalaw ang Lord. Then after 2 years, 1.5 years, na-promote po ako as senior na. Then, syempre, habang napopromote ka, tumataas din yung sahod mo. So, pero pag tumataas yung sahod mo, tumataas din yung spending mo. So parang lang siya, saktong-sakto lang. Pero doon pa din parang nakikita ko na yung abundance ng Lord ay na-experience ko na. Then this week lang po, I receive news from my boss na I will be promoted again as supervisor po sa amin. So, syempre, tumaas yung sahod. So, pinag-pray ko naman po na yung pagtaas ng sahod ko, yung way din po na pagtaas ng tithes ko, na makaka-help din po sa church. So, yung nakikita ko dito, God is God of provision, no?
na kaya niyang ibigay yung pang-araw-araw mo, but He is also God of abundance, na kaya niyang ibigay yung, kaya niyang magbigay ng abundance sa life mo. So sabi doon sa devotion natin sa mga last day, sabi doon sa John 10:10, the enemy come to steal, kill, and destroy, but I came to give you life and have it abundantly. So yun po. And yung pangalawa po, so habang nag-cross yung Israelites po sa Jordan River, nagpo-produce na sila ng mana, ng sarili nila. So nagkaroon na din sila ng responsibility sa blessing nila. So yun po, yung once the Israelites cross the Jordan River, they saw, nagtanim sila, they reaped, and they managed the resources. So they moved from dependence to responsibility. So isa sa responsibility natin bilang Kristiyano, no? Ito yung pag-give back natin sa kung ano yung nararapat sa Lord. Kasi yung life natin, hindi lang siya about receiving but partnering with God. So ano ba yung partner ng receiving? Ito yung pagbibigay. Na. So, with every blessing daw comes a responsibility. Our blessing daw is an act of gratitude and faith. So for yung pagbibigay din natin po, hindi siya nanggagaling dapat sa survival lang, kundi nanggagaling na siya ngayon sa abundance na binibigay ng Panginoon. So wag na natin antayin na nagkukulang tayo, doon pa lang tayo magbibigay, nag-expect tayo from the Lord. So ngayon nagbibigay tayo dahil si Lord, God brought you into a better place now. Hindi lang financially, kundi spiritually, emotionally, and lahat ng aspeto ng life natin ay maganda na yung nangyayari dahil nagbigay tayo. And dahil si Lord ay patuloy na naging mabuti sa mga life natin. So, ayun po, let's pray po for our tithes and offering. Lord, thank you, Panginoon, for today. Lord, na patuloy na ikaw po yung naghahari sa buhay namin, Panginoon, that you continue to make room, Panginoon, sa life namin, Panginoon. And through this giving, Panginoon, we will receive more, Panginoon, from you, Panginoon. And through this giving, Panginoon, there will be abundance sa life namin, Panginoon. Hindi lang po financially, Panginoon, kundi spiritually, emotionally, at lahat ng aspeto ng life namin, Panginoon, ay magkakaroon ng abundance, Panginoon. Lord, patuloy kang gumalaw, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, at patuloy na ikaw po yung maghari, Panginoon, sa aming mga buhay. Salamat, Lord, ikaw po yung patuloy na bapurihan sa umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po tayo lumapit. Bring it to the light. Wanting a place to hide. The Spirit is back home. And I've tried with all my might, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting. Oh, vagabond. Thank you, worship. Palakpakan muna natin po sa umagang ito. Halika dito, Kuya Kyle. First time ni Kuya Kyle mag-lead ng ating worship today. Kaya? Kaya yan. Praise the Lord for that. Nakakatuwa kasi ang Lord ay pumipili ba o hindi pumipili ng taong maglilingkod sa Kanya? Anong sagot? Depende kung paano ka magpapagamit sa Lord. Pag ready ka na, sabihin mo lang sa Lord, Lord, ready na ako. No? In God's perfect timing, everything becomes beautiful. Kanina, ninenervous pa ako kay Kyle eh. Pero nung dumating na yung time niya, beautiful. Amen. Hallelujah. So ngayon pong June, napakaganda po, no? Kasi sabi nga ni Kuya Nathan, halfway na tayo. Pinagpe-pray pa rin natin yung Great Harvest. Are you being part of the Great Harvest? Sino nag-i-invite patuloy? By the way, welcome po natin yung ating VIPs today, Winson, tsaka si Leia.
Ay, ang bilis ko makaalala. Okay, first time. Wala sa akin yung notebook. Dahil great harvest, hindi po tayo tumitigil. No, even in our monthly preaching, yung mga theme natin, konektado yan, konektado. Kaya I have a surprise for you. This whole month of June, wala lang popcorn. Kasi mga youth, pagka nag-film showing sila, may popcorn. Mamaya po, makakanood tayo ng isang pelikula. I was so young then nung napanood ko to, and it changed my life. No? Hindi dahil natakot ako, kundi dahil may pagkatawag ang Panginoon. Yung pagkatawag ng Lord, hanggang ngayon, kasama tayong lahat doon. The urgency of preaching the gospel. Sabi ko nga before, kapag tinignan mo surveys, no, yung sino ang pinakakakilala na pangalan dito sa mundo, ano yung pangalan? Nouns. Names of person, places, or things. And events pa. No? Okay? So pagka sinabi mong number 1, ano yon? Kung naalala niyo pa, sinong pinakabidang pangalan, number 1? The whole word, Coke. Sabi niyo nga, Coke. At alam niyo ba, si Jesus, pang number 9 lang. Anong ginagawa natin? No, this is a call. Again, a calling for each and every one of us. Meron tayong ministry, and that ministry is all of us has the ministry of reconciliation, leading other people, going back to their original life with God. No? Kasi lahat naman tayo, nagsimula tayo ng tama. Nung create ng Lord ang mundo, tama lahat. When sin entered, ayun na, doon na nagkamali-mali. Doon na nagkaroon ng problema. And up to now, yung karamihan sa atin before, naging biktima nitong mga kasalanan na to. Tama. And alam natin na yung mga kamag-anak natin, kaklase natin, kaopisina natin, the people who are, alam mo, related sa'yo, napapahamak. At kung hindi tayo kikilos, sino pa ang kikilos? So today we are going to watch that film, Theft in the Night. Saan nyo narinig itong salitang magnanakaw? Na-mention din kanina to ni Kuya Nathan eh. No, in John 10:10, di ba? Ano sabi doon? The thief comes to steal, kill, and destroy, but Jesus came to give you life and have it more abundantly. Amen. So, kailangan makilala natin kung sino si Jesus Christ, yung Savior natin. Okay? Pero hindi pwedeng hindi natin makalimutan na meron palang magnanakaw. O, baka tumingin sa katabi mo. Okay. Merong magnanakaw at paligid-ligid lang siya, hindi tayo tumitigil. Sabi ni Kuya Benjo nung isa sa preaching niya, merong good news, merong bad news. The good news is, malapit nang dumating si Lord. Okay, and the bad news is, merong churches na mga tutulog-tulog. They are not doing anything for preaching or the urgency of preaching the gospel. Kaya ngayon, panonoorin natin. Pero gusto ko kayong bigyan ng a little background. Sino sa inyo po ang aral na ang tungkol sa rapture? Taas ang kamay. Magaling na ako dyan, Pastora. Memorize ko na yung Revelation. Oo, from chapter 1, chapter 4, andyan na po yung mga, the churches. From chapter 5 to chapter 7, andyan na po yung mga signs, yung mga seals. Nice. Sino nagagano nag-outline? Wala pa. Next year, bibigyan ko kayo ng assignment. This year pala. Before the end of this year, gusto ko i-outline nyo na ang Revelation. Para hindi tayo yung, pag may nagtanong, hindi ko po alam, tanong nyo na lang po sa pastora namin. Wow. Dapat lahat tayo accountable sa Word of God. Amen. So I'm gonna read with you 1 Thessalonians chapter 2, 5, chapter 5, verses 2 to 11. Ready na ba kayo? Ready na kayo? Okay. Pwede po ba, ushers, magbantay tayo? Wala pong magulo, walang magpapapasok ng mga children sa Sunday school pag tapos na sila at hindi pa tayo tapos para hindi masira yung concentration natin. Pero ngayon pa lang, ihanda natin yung sarili natin. Let's read 1 Thessalonians chapter 5, verses 2 hanggang 11. For you know quite well that the day of the Lord's return will come unexpectedly, like a thief in the night. When people are saying everything is peaceful and secure, then disaster will fall on them as suddenly as a pregnant woman's labor pains begin, and there will be no escape. But you aren't in the dark about these things, dear brothers and sisters, and you won't be surprised when the day of the Lord
Sabihin nyo yun, like a thief in the night. Okay, and verse 5, for you are all children of the light and of the day. We don't belong to darkness and night. So, excuse me po, yung mga nag-graveyard sa trabaho, hindi naman po yung excuse. O huwag niyo sabihin, ay, puyat ako, hindi ako ready. Hindi pwede yon. Kailangan kahit nagtatrabaho tayo, kahit gising, tulog tayo, sabi po dyan, dapat ready tayo. Sabi mo, ready ako. And verse 6, sabi dyan, so be on your guard, not asleep like the others. Tutulog-tulog. Stay alert and be clear-headed. Verse 9, night is the time when people sleep and drinkers get drunk. Hindi na ngayon, no? At night may nagtatrabaho na rin nga. Okay. But let us who live in the light be clear-headed, protected by the armor of faith and love, and wearing as our helmet the confidence of our salvation. For God chose to save us through our Lord Jesus Christ, not to pour out His anger on us. Christ died for us so that, whether we are dead or alive, when He returns, we can live with Him forever. So encourage each other and build each other up just as you are already doing. Okay, so mabilisan lang po dahil marami po tayong gagawin the whole day. Okay? So, bigyan ko lang kayo, very simple introduction para maunawaan natin. Baka yung iba, hindi nila alam, ano ba yung second coming? Siyempre, pag may second coming, may first coming. Tama. Yung unang dumating dito, ang Panginoong Jesucristo, He was sent by God, of course, the one who created the whole earth, the one who created all of us, mankind. Dahil nung una, perfect naman lahat. But as I have said, when sin enters, nagulo na. Pumasok na yung kasalanan, naging imperfect na ang lahat. Okay? Kaya naman, ang first coming ni Jesus Christ, and when He was given birth by a Virgin Mary. Si virgin birth na, si Nanay Mary, or ano pa man ang tawag ninyo. Kakaiba. Sobrang makapangyarihan, sobrang mysterious, sobrang hindi ko maunawaan kung bakit. Kasi kailangan yung taong isisilang walang kasalanan. For us, for Him to be able to save all of us. Walang pwedeng magligtas ng pareho lang naman tayo makasalanan. Ba't mo ko ililigtas? So again, ang first coming ni Jesus Christ po, nung dumating siya, grabe, no? Yung sobrang saya ng mundo. That's why we have this first Christmas. No, tuwing Pasko, alam naman natin, sayang mag-rejoice. Ang sayang mag-celebrate kasi we always remember the first coming of our Lord Jesus Christ. And His purpose is to save the mankind. Tayong lahat mailigtas. Sino niligtas dito? Taas ang kamay. Naligtas ako, and that is great good news. Diba? So that is the purpose of His first coming, to save the whole world. Everybody recite John 3:16. Ready, begin. For God, lakasan, with conviction. And 17, God sent His Son into the world not to judge the world, but to save the world through Him. Grabe yun, ano? So, wag lang 16 ang memorize nyo, pati 17. Kasi that's the purpose of God's coming. Amen? Anong purpose niya? To save the world, not to judge us. Is that great good news? Hindi ka sinilang dito para at the end ay pupunta ka rin sa impyerno. Wala kang ibang pupuntahan kundi impyerno. Oy, grabe. Bakit pa ako naligtas? Bakit pa ako isinilang sa mundong ito kung pupunta din lang ako sa impyerno? That is not our destination. God knows this from the very beginning. Napakaganda ng plano niya sa mankind. Sinama niya nga tayo sa paraiso. At gusto niya mamatay tayo sa paraiso rin tayo pumunta. Okay? Ihanda talaga yung burning hell na yan. One of these days. One of these Sundays. Okay? So, pag-usapan natin yung John 10:10. Sinabi na natin kanina para may maganda tayong foundation. Doon nagsimula yung thief na yan, no? Again, sa Old Testament, alam natin, ipinapakilala na si Jesus Christ during the first day of creation. I mean, before the creation pa. Kasi ang kausap ng Diyos Ama doon mismo, ang Holy Spirit at si Jesus Christ. Kaya nandun na siya. Kaya huwag niyo kalimutan din yung purpose ng Lord
to give us life and have it more abundantly. But again, itong thief na to na magiging pansamantalang bida-bida. Pero at the end, of course, hindi siya pwedeng maging bida. The thief's purpose is to steal. Everybody say that, steal, kill, and destroy. Ang sabi ni Lord, my purpose is to give them a rich and satisfying life. Ang ganda ng version na to, no? A rich and satisfying life. Pasaka. Saan tayo papunta? Gusto nyo ba, lahat tayo pumunta pahirap ang buhay. Although talagang in reality, hirap daw ng buhay, no? Sabi nga ni Kuya Nathan, hindi na kasi yung 13,000 na sweldo. Okay. Papunta tayong lahat ng 6 digits. Amen. Okay. So, ayan yung first coming. Nakita natin kung gaano kadakila yung goal, yung purpose ni Lord, kung bakit binigay niya si Jesus Christ. And yung second coming, Pastora, may second coming ba talaga? Meron. Kasi nung namatay si Jesus Christ, pumunta na siya sa trono ng Diyos Ama. Sabi niya, babalik ako, at pagbalik ko, lahat ng paghihirap niyo puputulin na. Sino may gusto nun? No? Lahat ng inaasam natin na, Lord, yung pangako mo, gusto ko nang ma-receive. Wag na muna ngayon, sino gusto mauna? Ayaw natin, di ba? Pero merong purpose si Lord. Yung verses na mababasa natin, maya-maya lang. Some of you will still be living. Hopefully, sino kaya yon? Some of you who are dead, okay lang. Kasi the Lord will come for those who are living and also for those who are dead pa rin naman. Only those who are believing and have given their lives to Jesus Christ. So, 2 Corinthians 5:10, gusto ko pong sabihin dito, Jesus will come not as the Savior anymore. Hindi na siya magliligtas. But He will be coming as the judge. Sabi mo, judge. Ito na yung time sa 2 Corinthians 5:10, judgment time. For we must all stand, yes, for we must all stand before Christ to be judged. We will each receive whatever we deserve for the good or evil we have done in this earthly body. Nagsisimula ng matakot. Okay, nararamdaman nyo na ba? Okay? Kasi ito yung purpose ni Lord. Hindi siya pupunta dito para, sige, pinapatawad ko na uli kayo sa kasalanan, gustong-gusto nyong gawin. Paulit-ulit. Hindi na po. Pagdating ng second coming, He will come as a judge. Ito na yung end point nating lahat. Ito na yung kung may tinatago pa man tayo sa mga oras na to, Lord, nagpapanggap lang ako. Ay, wag na. Iwaksin na natin hanggat may panahon pa. Very briefly, who will be raptured? Sino yung makakasama? Alam niyo yung rapture, biglang, poing, biglang, marami kayong napapanood nito, no? Sa internet ngayon, nagpipreach yung pastor, biglang nawala, bumagsak yung Bible, nawala yung kanyang Amerikana, nahulog, okay? Tapos merong mga bata, naglalaro, yung ibang mga bata, nagduduyan, biglang nawala. Sino makakasama? Pwede ba? Pati bata. Meron pang nagtapat. Iba po yung mga aso namin, yung mga hayop. Huwag na po yung isama. Oo, hayaan nyo na sila dito. Wala silang kaluluwa. Yung mga hayop. Okay? So tayo lang po mga tao kasi accountable sa atin ng Panginoon. Who will be raptured? 1 Thessalonians chapter 4, verses 13 to 18. Sana po makasunod kayo and reviewin nyo itong mga verses na to. And now, dear brothers and sisters, we want you to know what will happen to the believers. Kanino? Lakasan natin. Kanino? Believers. Kaya, ito talaga yung urgency eh. Kapag meron tayong kamag-anakan na hindi pa po nakakakilala sa Lord, ay nako, sabi, for the believers only who have died, so you will not grieve like people who have no hope. Kaya ako unti-unti ko na natatanggap na nauna na si Pastor Boy. Kasi sigurado ako magkikita kami sa langit. There will be a great reunion of those who are believing Christians. No, pag namatay sila, nauna sa atin, kayo mag-alala, makikita din natin sila. Okay? There's always a hope. Grabe si Lord kasi siya nga yung blessed hope na tinitignan po natin. For since we believe that Jesus died and was raised to life again, we also believe that when Jesus returns, God will bring back with Him the believers who have died. We tell you this directly from the Lord. We who are still living, when the Lord returns, will not meet Him ahead of those who have died.
For the Lord himself will come down from heaven with a commanding shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet call of God. First, the believers who have died will rise from their graves. Grabe to. And 17, then, together with them, we who are still alive and remain on the earth will be caught up in the clouds to meet the Lord in the air. Then we will have the Lord forever. Ang ganda nitong pangako. He really is our blessed hope. So verse 18, so encourage each other with these words. Gusto kong paulit-ulitin itong words. So encourage one another with these words. Kaya po tayo manonood ngayon, hindi para takutin ang bawat isa, kundi para ma-encourage tayo. Now, very briefly, ito na lang po yung last verse na babasahin ko. Kaya sinabi natin, may urgency na to preach the gospel. Sabi po sa Matthew 24 verses 40 hanggang 42. Tignan niyo po maigi yung verse na yan. Dito po papasok yung ating panonoorin ngayong umagang ito. 2 men will be working together in the field. One will be taken, one will be left. 2 women will be grinding flour at the mill. One will be taken, the other left. So you too must keep watch. Everybody say, keep watch. For you don't know what the day of your Lord is coming. Ang conclusion natin today is just be watchful. Kung tayo, sobra tayong kinukuha yung buhay natin, yung oras natin, ng cares of this world, we have to stop and think about this coming of the Lord Jesus Christ. Dapat wag lang isip natin, puro payaman. Hindi kailangan, everyday lumalaki yung, hindi naman si Kuya Nathan yun, no? Blessing ni Lord sa kanya yon. Hindi yung buhay natin, gusto na lang natin, Lord, makaraos lang kami ng buong isang araw, okay na yon. Okay na minsan, sama daw tayo dun sa PDP laban. Grabe talaga si Kuya Tan, oo. Kahit na, basta sigurado tayo sa langit. Sabi mo sa katabi mo, sigurado ka na ba? Okay. Mga anak, especially young people, we cannot mock God. Hindi natin pwedeng lokohin po ang Diyos na sinasabi nating, nagbago na po ako, Lord, mabuti na po ang buhay ko, sinusunod na kita. Pero deep inside our hearts, meron tayong mga inaalaga ang kasalanan. I will not talk so much about those words. Hayaan ko pa, I'll just allow this film to talk to us, to minister to us. No, gusto ko pong makita ninyo yung importansya na sigurado ako sa aking buhay. At dahil buhay pa ako, gagamitin ako ni Lord para balaan ang aking mga kaibigan, ang aking kapamilya, ang aking kapatid, kaopisina, at sino man tao na ipagkakatiwala sa inyo ni Lord. Amen. Ready na ba kayo? Last na lang po, alam nyo, yung mga piloto, they have been taught this truth na totoo, naniniwala sila sa Bible na meron talagang rapture or second coming na magaganap. Okay? Dahil po dyan, meron tayong tinatawag na pilot and co-pilot. Sabi pa nga nung iba, dapat yung isa doon Kristiyano, yung isa hindi. Kasi pag pareho silang Kristiyano, pareho mawawala sa eroplano. Lahat nakahang. Nay, no, sabi, siguro may interview. I was just thinking, paano kaya ini-interview yung mga pilot? Kristiyano ka ba? Opo. Naniniwala ka ba sa second coming? Opo. Eh paano pagka nag-rapture? Kristiyano ka? Opo. Sasama ka ba? Opo, sigurado po ako. O paano ngayon yung aeroplano? Hindi ka na pwedeng mag-pilot. Biro lang po. Pero totoo po yun. No? A lot of people are preparing na sila'y maiwan. Sino gusto maiwan? Dito po makikita natin yung sobrang hirap na kapag ikay naiwan. Which comes first? No? Kapag nag-rapture na po, lahat ng mga ligtas ay kukunin na ni Lord. And great is the Lord and most worthy to be praised. Kasi pagkatapos po niyan, judgment will come. May tribulation na tinatawag. Makikita niyo po yan ngayon. Dapat bukas ang mata niyo. Pero good news kasi hindi na tayo kasama sa tribulation na yon. Pero hindi natin panonoorin, ayan, kasi hindi kayo nagsisi. Hindi tayo magiging ganon. Pero yung pagsisisi, baka hindi natin maramdaman doon, hindi tayo maawa. Ngayon pa lang dapat yung awa, totoo na. Maawa tayo dun sa maiiwan dito. Kung hindi pa ayos yung pamilya natin, magpagamit tayo sa Lord. Ayusin natin yung pamilya natin. Kasi gusto natin kasama sila sa langit. Ngayong gabi na to, simula sa ngayong gabing ito, hindi ko alam kung makakatulog pa kayo.
pag nakita nyo tong film na to. Kasi you're going to miss the family. Dito lang ha, hindi ko sinabing pag nandun na tayo, tapos may naiwan tayong family. Kasi doon, wala ka nang pwedeng i-express na sadness. Satisfied ka sa gift sa'yo ni Lord of eternal life. Kaya kung tayo, alam natin na may patutunguhan ng buhay, hindi yung pag namatay tayo, tapos na, no. There is still life after death. At ang totoo niyan, totoo ang langit, totoo din ang impyerno. Ready na ba kayo? Wala na pong magsi-CR? Oo. Okay na? Ready na po, tech team? Sige po, in one place, pakisaway na lang po mga bata pagka nag-ingay. Kasi papatay natin ilaw. Okay. Ready na kayo? Bitin ba? Actually, it's a series of 3 films. We're planning to continue with that para hindi tayo masyadong nahihirapan mag-explain no, yung sa Bible. Yung iba sa inyo, maaaring pag binabasa niyo yung Revelation, nahihirapan kayo. And there are some teachings nowadays na tapos na raw po yung rapture. Nasa tribulation na daw po tayo sa hirap ng buhay. Hindi po totoo yun. No one knows. Kaya be watchful. Sabi mo sa katabi mo, be watchful. Pwede mabuksan natin ilaw sa lahat para makita natin yung mga facial expression natin. Sino natakot? Hindi po natin to pinanood sa ating lahat para matakot tayo, kundi para maging aware of what is really happening. We are on the 11th hour of the 11th hour. Malapit na pong mag-12. So sino po sa atin nabuksan yung isip natin sa panimula nitong buwan na to na we will really work hard to preach the gospel. No, kahit yung pag-imbita natin sa ating mga mahal sa buhay, hanggat may panahon pa po, tama po ba? Yung mga dati na nasa church na hindi pa pala naiintindihan na may totoo pala yung may rapture. And even pastors, leaders, no, ingat po tayo sa ating mga pagtuturo. Baka mamaya mali yung ating tinuturo. Baka nagbibigay tayo ng maling pag-asa sa ating mga tao. Sinasabi ng, mabait ang Diyos, mabuti siya, hindi niya pwedeng ipahamak ang tao, but there is always the right time for everything. Sino gusto mabago yung buhay natin? Gusto natin talaga na, Lord, di ba nagkaroon tayo ng thinking na, Lord, ayoko na maiwan, nakakatakot. Alam niyo pa, pinanood pa natin yung susunod, kung ano yung nangyayari sa hell. All these things are biblical. Kaya meron po tayong napalabas before, merong Left Behind, yung mga artista na talaga. Those things are not really biblical. Hinaluan na lang po. Kaya mag-ingat din po tayo sa ating mga pinapanood. Yan pong pelikula na yan ay matagal na. Nakita nyo hanggang ngayon, di pa nasisira. Parang yung luma. Kasi pinipreserve po ng Panginoon yung mga ganitong pelikula na totoo, founded, and talagang scripturally based. Kaya, sino pong ready dito next Sunday? We will show you what is happening or ano yung picture ng hell. The burning hell. Sino sa inyo, ay salamat, tapos na yung tag-init. Hindi na ako pinapawisan. No? Mas malala po sa langit. No, kung tayo dito sa Pilipinas nainitan tayo pero mas grabe po. Yung isip pa lang po kung ano yung hell ay talagang nakakapag-isip tayo ng tama na Lord. Kailangan ko na po talagang i-allow ang Holy Spirit na mabago yung buhay natin. We are on the last day. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? And all of us, lahat po tayo, we will all be watchful. Tuloy po natin yung pagkakataong ito to really asamin din natin no, yung sasabihin ni Pastor Benjo, magko-communion tayo. Sabi ng Lord, the next time na magkakaroon siya ng communion, He will dine with us. Kasama na natin si Jesus. Pastor Benjo. Thank you po, Pastor Emmy. Can I call po yung ating mga deacons po to serve po yung ating communion na po? Ayan. Sige po. Kapag kayo po ay naabutan na po ng communion, I invite you to stand up na rin po. Sabi po dito sa Matthew chapter 26, verse
26. Ayan. Matthew 26:26 sa New King James Version po. Sabi po rito, as they were eating, Jesus took bread. Sabi po dito, Jesus blessed and broke it and gave it to the disciples. Tingnan niyo po yung katabi niyo po. Kung yan po ay naniniwala sa Panginoong Yesus, siya po ay followers ni Jesus. Ang isa pong lengguwahe when we say follower of Jesus is what we call po yung disciple. Yan. So dito po sa ating simbahan, para po sa aming mga newcomers po or what we call VIP, we are the church that teach discipleship po. Kami rin po ay kagaya nyo po, nagsimula ng bago. Hindi po kami sanay sa communion. Ang nakasanayan po namin communion ay nasa simbahan at kami po ay pipila. Pero dahil po tayo ay sumusunod sa Panginoong Yesus, natututunan po natin yung kanyang salita at naunawaan natin ang tunay na kahulugan po ng communion. At ang communion po, kagaya po nito, ito po ay yung tinatawag natin na pagsasalo-salo po. Today, we were going to have yung what we call communion. Sige po, yung mga nakakuha na po, can you stand up na po? Yung atin pong pagko-communion is para pong pagsasalo-salo sa isang kainan. Hindi lang po yung kainan yung parang laging may rice, mayroong fried chicken, may menudo, may drinks. Hindi po. Sa Bible po, in biblical po, ito po yung talagang party talaga, yung communion po. Sabi po dyan, as they were eating, Jesus took bread and blessed it and gave to, tignan mo yung katabi mo, disciple. Sabihin mo, tagasunod ni Kristo. Tagasunod ni Kristo. At sabi dyan, take, eat, this is my body. Sige, mamaya po nyo kakainin. Basahin ko po yung sunod na verse, sa verse 27. Then he took the cup. Nabigyan na rin po ba kayo ng ating juice? Ayan. Sabi po dyan, then he took the cup and gave thanks and gave to them, saying, drink from it, all of you. Verse 28, for this is my blood of the new covenant, which is shed for many for the remissions of sin. Kanina po, sa palabas na kita natin paano in-illustrate po yung kasalanan, dun kay Jim, yung natuklaw po siya nung cobra. Sa illustration po na yun, pinakita na yung kaaway siya yung ahas. Sa Bible po, ino-illustrate po na yung demonyo or yung devil in the form of snake. So sabi doon, natuklaw si Jim, Pero ano yung nakapagligtas sa kanya? Yung blood nung donor. Yung blood nung donor na nag-develop na nung tinatawag na antibody. Same as kagaya po sa atin, we need the blood of Jesus. Si Jesus po, yung tinatawag po dyan, was shed, which is shed for the remission of sin. Siya po yung nagde-develop or nagbibigay sa atin ng lunas, sabi mo lunas, ng cure. Ng cure para sa pagkatuklaw po sa atin. Lahat po tayo nagkasala. Amen po ba? Kung kayo po ay naniniwala na tayo ay naging makasalanan isang beses sa ating buhay, hindi naman ganun kasama, Pastor Benjo, hindi naman sobrang dumal ng ginawa ko, karumal-dumal ang ginawa ko. Pero ang kasalanan ay kasalanan. For once, we are sinners. Sabihin nyo, sinner. Pero salamat sa dugo ng Panginoong Yesus, ito ngayon yung nag-cure, yung naglunas sa sakit na ito. Amen o ba? At dahil doon, sabi dyan sa verse 29, but I say to you, I will not drink of this fruit of the wine from now on until the day when I drink it new with you in my Father's kingdom. Alam niyo po itong Bible verse na ito, it's a promise po. Na ang sino man daw ang tatanggap ng kanyang katawan na nagsisimbolo nitong tinapay na ito at ng kanyang dugo na sumisimbolo sa juice na ito po, grape juice na ito, ay kabahagi niya. Tignan mo po yung katabi mo. Hindi lamang po sa gagawin nating ito, pero kung ikaw, sabi ko nga kanina, naniniwala ko tinanggap mo si Kristo Jesus. Pero para mas lumalim ang ating pag-unawa, ito pong ginagawa natin ay, po ito, public declaration. Sige, tignan nyo po yung inyong katabi. Ayan. Ito po ay public declaration na pinapakita natin once in a month,
we accept, hindi po again natanggap nyo na si Jesus dati pa. Pero ipinapakita natin na, Lord, gusto ko mabuhay ka sa aking life. Amen o ba? At sabi ho dyan, pangako dito sa verse 29, sa kanyang gagawing bagong kaharian, atin na po siyang makakasama. Gagawin po natin ito. Right now po, nandito tayo sa church. We do not see God face to face or Jesus face to face. Pero sabi, nandito yung Holy Spirit niya. Pero darating daw po yung time, sa kingdom daw po ng kanyang Ama sa langit, makakasama natin si Jesus, magko-communion po tayo sabay-sabay. Sabihin niyo, may pangako. May pangako. Kaya hindi po natin kailangan matakot. Hindi po natin kailangan matakot dun sa paparating na tinatawag na rapture. Kasi kung ikaw, tunay kang may pagkakilala kay Jesus, kasama ka. Tignan mo yung katabi mo, sama ka. Dapat kasama tayo. Sayang ho, kagaya nung nangyari ho, na nakakalungkot, dahil yung isang babae na bida, may napakinggan siya na isang preacher na hindi nagtuturo about rapture, naiwan silang dalawa. Nakakalungkot. Pero, sino ho ang grateful na nandito kayo sa church na nagtuturo about rapture? Amen ho ba? So, salamat po dito sa ating simbahan na ipinapahayag po natin ang katotohanan ng salita ng Diyos. Amen ho ba? Maaring nakakatakot po yung idea niya, no? Paano kung meron akong loved one na hindi pa nakakilala kay Jesus? Kaya ho, this month, we will going to talk about, sabihin niyo yung urgency. Urgency of sharing the gospel or sharing Jesus. Sa oras po na ito, we will now take this communion. At ito po, symbolic lang naman po ito, pero we take it na empowerment. Pagpapalakas sa atin para sa buong June na ito, once na makaharap ko yung mga friends ko, mga students, babalik yung iba sa inyo sa klase, no? Pasokan na ulit. Some of you will go back to work. Some of you will meet your loved ones this day. Magkakaroon kayo ng dinner together with your loved ones. Gamitin po nating pagkakataon iyon para maibahagi si Jesus. Paano ba yung best way para ibahagi si Jesus? Sa buhay nyo lang po. Hindi nyo ho kailangan, minsan hindi na ho kailangan nating mag-explain. Kung nakikita ho sa atin yung ating mga napakikinggang katuruan mula sa Biblia, enough na po yun para ipakilala nyo si Jesus. Amen ho ba? So, today po, as we eat the bread and drink the juice, can we pray po? Tayo po ay sama-samang pumikit. Our Heavenly Father, salamat po sa pangako ng buhay. Dito pa lamang po, sa nabasa namin sa Matthew 26 verse 29. Father, naniniwala po kami na kayo ay muling babalik dito sa lupa. Kami po na inyong mga tagasunod o mga disipulo ay nagnanais po na sa inyong pagbalik dito sa lupa, kami ay kasama ninyo na po pagbalik dyan sa langit. Lord, hindi namin alam kung kailan ito mangyayari, pero 2,000 years ago, magmula po nung kayo ay nag-communion kasama yung 12 disciples, you have already told them that these things will surely come. Ihanda niyo po kami, aming Panginoon. Sa aming puso, kung meron pa pong mga kasalanan na nananatili through this blood na marireceive namin or through this wine na nagsisimbolo ng inyong dugo at through this bread na nagsisimbolo ng inyong body, Father, sa oras na ito, forgive us of our sins. Give us the opportunity to repent and have a changed life sa araw na ito. Ano man yung mga kasalanan na nagawa namin in the past, in the mighty name of Jesus, ito'y iiwan na po namin, ito'y tatalikuran na po namin. Nais namin na ang aming buhay ay kasama kayo sa inyong kaharian. Ayaw namin, Panginoon Diyos, na merong maliit naman siya ang aming buhay kung saan pwedeng gamitin ng kaaway para kami ay maiwan or ma-left behind. We want to be with you, our Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ. And Lord, as we partake this communion, this is a public declaration of our faith. This is a public declaration of our belief in you as our Lord and Savior, Jesus. This is our public declaration na kami ay inyong mga tagasunod at mga disipulo.
Maraming salamat po aming Panginoong Diyos. Ito po ang aming panalangin sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tayo po sama-samang kumain po ng tinapay. Sa oras naman po ito, before we drink po yung wine na nagsisimbolo ng blood ni Jesus, sabi po dyan, yung kanyang dugo daw po may kakayahang i-cure yung mga sins na meron tayo. Pero naniniwala din po ako yung kanyang blood ay cure din po sa mga kasakitan na meron tayo. Sa oras po na ito, maging open po tayo. If something in your body po, alam nyo may mali, i-declare po natin, Lord, kailangan ko po ng tulong sa sakit na meron ako na ito. Sige po, I allow you po. Ask help sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Right now, Heavenly Father, dinggin niyo po yung laman ng aming puso, ng aming isip, ng aming mga bibig. Kung meron kaming hindi magandang nararamdaman sa aming katawan, sa pamamagitan po ng juice na ito na nagsisimbolo ng inyong banal na dugo, Lord, heal our sicknesses. Restore our health. Restore our strength. And in our heart, if meron po kaming naaalala right now, na meron kaming kapamilya na nasa banig ng karamdaman, in their behalf, kami po ngayon ang magte-take ng communion para sa kanila po. We declare this, heal our body, heal our body of our loved ones in Jesus' name. Tayo po sama-sama pong uminom. Sige po, tayo pumiling pumikit. Father in heaven, as we had partaken yung communion na ito, as a sign of our devotion, as a sign, a witness, a public declaration na kami ay once again nire-reinstate na kami ay inyong mga tagasunod. Lord, June 1 na po. We will start another month. We will face another challenges sa buwan ng June, Lord God. Pero dahil alam namin sa unang araw ng buwan na ito, kayo yung aming kinatagpo, kayo yung aming priority this day, alam po namin na sasamahan niyo po kami sa aming laban sa buong buwan na ito. Lord, gawin niyo po kami matagumpay sa aming mga trabaho, sa mga nag-aaral po, sa mga nagninegosyo, ganun din po sa bawat family relationship, Lord. Gawin niyo pong maayos ang pagsasamahan ng bawat pamilya. At dito po sa loob ng Joy of Faith, Lord, kami po bilang mga disciples ninyo ay turuan niyo, Panginoon Diyos, paano pa po kami magiging malalim sa aming pagkakilala, sa aming relasyon sa inyo. Bilang aming Diyos, bilang aming tagapagligtas at Panginoon. Father, may you bless each and every one. Right now, Lord, I declare, I release blessing upon blessing sa buhay po ng aking mga kapatid. I pray, Father, may mga prayer requests po sila for this month. Make it happen. At kayo po yung maparangalan sa buhay po nila. Give them doors of opportunity. I pray, Father, for favors. Be them sa kanilang buhay. Ano man yung mga struggles nila nung mga nakaraang buwan, this is the month that they will come out victoriously in Jesus' mighty name. And Father, we dedicate to you our life. Ihanda nyo po ito. Hindi namin alam kung kailan, sa paanong paraan kayo babalik dito sa lupa. Pero kung kami ay handa, hindi po kami dapat matakot. May you bless us, Father, so that our loved ones will also know you. Hindi na po namin kailangan magturo o mag-share pa, pero yung life pa lang namin, kung makikita kayo bilang aming Jesus, sila po mismo ang kikilala sa iyo ng totoo po. May you bless us, once again, our Heavenly Father, every area ng aming buhay, body, soul, and spirit. Muli po, ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Tayo po'y magsabi ng Amen. Yan. Sige po, palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Sa oras na ito, can I call on po our our brothers and sisters na nagse-celebrate or magse-celebrate ng kanilang birthday this month of June. Ayan, sige po. Can I call on po yung mga birthday celebrants po natin? We will have a short prayer sa inyo. And of course, simple but delicious cake, donut cake, ayan.
Sige po, can I call on everyone po? Pati po yung mga nagdadaos ng kanilang wedding anniversary. Wedding anniversary, kasama po kayo. Ayan, kami po ni Ate Babylin nyo ay mag-anniversary this month, first anniversary. Sige po, can I call di po? Ayan, sige po, lapit po kayo. Ayan. Baka meron pong, si Onse lang po, si EJ lang po ang bata. Sa Sunday school po, wala po bang may birthday? Ayan. Si Caleb, hindi, May pala si Caleb. Kahapon kasi kami nag-celebrate Ayan. Sige po. Mga may anniversary po. Kami lang po, ang palad naman namin. Kami lang ang may anniversary ng June. Ayan. Sige po, wala na pong candle, no, Ate Babylin, no? Ayan, sige po. Before we sing our birthday song, can we stretch our hands po? If nandito po yung kanilang mga leader, can you come in front po? Mabilis lang po. Or if any leader po, can you just put your hands po sa ating mga birthday celebrants po? Ayan po. Ayan, ma'am. Yan, ang galing kay Kuya Brennan. Very good. Sama mo na rin si Kuya Kyle. Ayan. Sige po. Let's declare and say a prayer po sa ating mga birthday celebrants at sa amin po na nagdadaos ng anniversary. Father in heaven, sa oras po na ito, we ask that the Holy Spirit be upon sa buhay po ng aming mga birthday celebrants at aming mga nagdaraos ng wedding anniversary. Father, may you bless us, body, soul, and spirit. Empower us, give us the purpose, give us, Father, yung guidance, give us, Father, yung protection, and give us, Father, yung fulfillment ng napakaganda niyo pong plano sa buhay ng bawat isa. Father, I pray na sa kanilang karawan, sa buwan ng June, Father, you will going to do something great in their life. You will do, Panginoon, greater things, Panginoon, na hindi pa nila naranasan nung mga nakaraang taon ng kanilang birthdays, Lord God. At sa buwan ng kanilang birthday, Lord, sa taong ito, Lord, naniniwala po ako, Panginoon, they will see so much victory, so much blessing, so much favor over their lives, Father. May you bless them, Father, body, soul, and spirit, sa mga estudyante namin sa kanilang pag-aaral, sa mga nagtatrabaho o nagninegosyo. Bless them financially in Jesus' mighty name. Amen and amen. Sige po, can we sing our birthday song sa ating mga celebrant at anniversary? Bibilin dito ka, bilis. 3, 2, 1. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Happy birthday, happy anniversary. Maligayang bati sa iyong kaarawan. Bibilin dito ka. Happy birthday Bilis. to you. Happy, happy, happy birthday. Happy, happy anniversary. Happy, happy, happy birthday from your Joy of Faith family. God bless po and muli, happy birthday and happy anniversary. Ayan, happy birthdays and happy anniversary, Pastor Benjo and Sister Babylin. Okay, so yung natitira po nating oras, kasi po marami po tayong activities na ngayong maghapong ito. Gusto po nating kunin yung pagkakataong ito. There will be no mentoring anymore sa mga leaders, but I want you to meet your group. Pag-usapan ninyo yung challenge sa atin this morning. Paano ang cell group nyo ay mag-participate sa ating great harvest, no? Again, urgency of preaching the gospels. Kaya I want you to go to your group. Kunin nyo po yung inyong mga small family groups. Tapos, ano yung takeaways nyo sa napanood natin at ano ang pwede ninyong gawin bilang grupo para ma-share ang gospel. Sige po, pwede rin po tayo sa labas, pwede rin po sa kabila. Sa HQ, pwede po. God bless everyone.